Nako, yan na nga ho ba sinasabi natin. Ang tanong dito kay Senator Ping Lacson, bakit nyo kasi binibaby yaang si Bryce Hernandez dyan sa Senado? Nakita nyo naman ho mga kababayan doon sa mga nagdahang hearing na talaga namang lahat ng leeway ay binibigay sa mama. Mantakin nyo, kung kayo ay resource person na nagsabi na pwede ho ba akong makiusap na malift ng contempt ko, mapapagalitan lang ho kayo. Pero itong si Bryce Hernandez talagang taasan ho siyang nakikiusap dito kay Ping Lacson na malift ang kanyang contempt. Ha, ganyan ho kalakas ang loob ng mama na yan. Ang matindi ho dito mga kababayan, nakiusap itong si Bryce Hernandez na kukunin daw ang kanyang laptop. Siguro nandun yung mga ebidensya. Nandun sa laptop niya yung mga ebidensya. Pinahintulutan ho siya. Ngayon, yung CIDG binuntutan yung convoy nitong si Bryce Hernandez pauwi ng kanyang bahay. Ang tanong, sino ang may control sa CIDG? Malalim ho talaga ito mga kababayan. Tayo naniniwala, pati yung mga individual sa Malacanang malalim, involved dito sa issue na to. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. At sa mga nahihirapang mag-subscribe, madali lang ho yan. I-click nyo lang ho yung subscribe button. Ilan na ba yung subscriber natin? Hindi na ho natin na-check. Teka lang ho mga kababayan ha. 988,400 subscriber na ho tayo. Konting push na lang at magna 990,000 subscriber na ho tayo. At dito rin ho pala sa video na to, pag-usapan ho natin itong biglang pinatay na issue ha. Yung tipong ini-SS to ng politiko tapos maya-maya tinanggal ho nila. Sa tingin ho natin naareglo na itong issue na to. Yung mga eroplano nitong si Saldico at nitong si Martin Romualdez bigla na lang hong nawala sa mainstream media. Yan ho kasi yan ho talaga ang gimmick, dyan ho talaga kumikita ng malaking bulto ng pera itong mga mainstream media na to. Eto na ho mga kababayan, rekta ho tayo dito sa ambush interview nitong si Ping Lacson na kesyo nasa lisihan daw ho sila ha. Wala kang ibang masisisihin dyan kung sino man ang pinuno na si IDG, kung sino man ang boss ng boss ng boss noong mga taong sumunod sa convoy nitong si Bryce Hernandez at sa mga taong nag-utos dito sa mga CIDG personnel na to na magpunta doon sa bahay nitong si Bryce Hernandez. Pakinggan natin itong mga kababayan. Pambihira talaga itong si Lacson. Yung operation, when Hernandez was brought out of the premises ng Senado, it was upon his request. On record, during the hearing, payagan daw siya malift yung kanyang contempt order at para makalabas, para ma-submit yung mga dokumento, para merong mag-support do sa kanyang allegation. Nako po. So initially, parang I was reluctant kasi sabi, unang pumasok ko sa isip ko, baka sasalisi, tatakas, or baka magtatago kasi frozen na yung bank accounts niya. So, but I slept over it, and the following morning, I called up the Senate President. Sabi ko, on second thought, payagan natin kasi isugal na lang natin, baka nga nandun yung mga ebidensya. So, early morning, Saturday, inescortan na siya, 6 o'clock. Ang binigyan namin pass is 6 a.m. to 6 p.m. So, nagulat nga yung OSAA, si General Aplaska, kanina he reported to me nga na biglang may sumunod na si IDG. Nako? So I questioned. Sabi ko, this is an entirely Senate operation. And this was done upon the request of the person himself. So we didn't need any search warrant, diba? Kasi voluntary. So doon nagkaroon ng this. Ako, I was of the impression nung una, nadala. Di ba labo? Nagdudumilit na yung mga ebidensya. Mabilis pa sa alas 4, yung tipong hindi ko sila makapaglabas ng warrant. Doon sa kay OJC Siege, anak ng Tokwa, wala man, ano yung sa kanila hindi ho warrant of arrest, search warrant lang yung sa warrant of arrest yung dala nitong si Torre. Ang ginawa ho nila, hinukay ho nila yung Jose Maria College. Pambihira. Dito ho, bilyon-bilyon ang ninakaw. Nasa lamesa ng DPWH yung bulto-bultong pera. Pero hindi ho nila magawang ipasukin yung pagpamamahay nitong si Bryce Hernandez para kunin yung mga ebidensya. Pambihira, oo. Ironic ho, no, mga kababayan? Yung lugar na kung saan pinagtatausan ng pananalangin, pagsamba ng ilan nating mga kababayan na mga miyembro ng KOJC, walang search warrant of arrest. Anong ginawa nitong tropa ni Torre? Pinagsisira, pinaghuhukay, pinasok yung mga kwarto. Hindi yung search warrant ang dala nila. Tawag dito, warrant of arrest ho. Hindi search. Dalawa ho yun. Search at saka warrant of arrest.
yung search warrant talagang hahalugugin yung mga cabinet nyo, hahanapin yung kung ano man ang hinahanap nitong. Tsaka nandun nakalagay kung ano yung mga description ng mga hinahanap, no? Ngayon ho dito, kita na sa media, mainstream media, social media, kung gaano kalabish ang pamumuhay nitong si Bryce Hernandez. Kung yung mga sinabi niya dyan sa mga hearing, pero hindi ho nila kayang pasukin yung pamamahay niya. Anak ng toko ah. Diyan ho tayo nalalabuan dito sa gobyerno na to. Kaya kailangan ho talaga, turning point, di ba? Yung wala, magkaisa na ho tayo. Hindi na natin ang problema kasi ng mga pinklawan at dilawan allergic sa mga DDS Hindi po pag nakakita na ng DDS, naku DDS yan. Kami naman mga DDS, wala na. Ako personally basta yung pinklawan at dilawan at mga talyanistang ensahimada, basta nasa tamang katinuan, wala naman akong problema dyan. Basta nasa tama lang, pagka puti-puti, pagka pula-pula, pagka tama-tama, pagka mali-mali. Hindi yung tipong mali na nga, tinatama pa nila. Doon tayo magkakaproblema. Wala namang flood control project si BP Sara, pati si BP Sara, dinadamay na. Ito talaga, magkakabalyahan dyan sigurado. Wala na nga nang sa yung computer Nagulat na lang ako nung kagabi, wala palang nadalang computer, naiwan pala doon. Because nagkaroon nga ng pagbago na isip. So, paano nyo kukunin ngayon yan, sir? Well, I gave them until 12 o'clock noon time today, Sabi ko doon sa Sergeant at Arms, Plano, you nasa CIDG tell na. Hernandez and the lawyer na hanggang 12, pag hindi sila bumalik doon, I will cancel the legislative immunity na binigay sa kanya. And we will not recommend him to be admitted into the Witness Protection Program. Remember, yung admission doon is upon the recommendation of the Senate President. So I don't know, hindi ko pa alam yung development. Umalis po ulit si Bryce kanina. I don't know, hindi ko pa na-check kasi nandito nga. Baby itong si Bryce Hernandez, pambihira. Pagka gusto niya lumabas, kahit nakakontempt siya, mabilis pa sa alas 4, pinapalabas siya. Meron yung tipong Senate President, labas labas. Walang problema. Pero pagka ordinaryong resource person na nakakontempt dyan, tapos sabihin mo, lalabas ka, baka mamura ka pa. Yung tipong, ba't ka lalabas? Nakakontempt ka dyan ka lang, kaalis dyan. Ultimo, pagdadala ng pagkain, kung sino mga bibisita, kung anong oras bibisitahin, napakaigpit ho dyan mga kababayan. Sa totoo lang, napakaigpit. Hindi ka basta-basta pwedeng lapitan ng kung sino man. Pero itong si Bryce Hernandez, labas ako, kunin ko laptop ko. Mabilis pa sa alas 4, pinapahintulutan ng... Bakit nagbigay ng kung signal sa CIDG? Bakit sila That we have to find out. Kasi bigla silang sumulpot doon. Sir, dito, yung nasa radar screen ba, kung sino yung ino-audition nila for WPP or for... Ano yun? Dito. DOJ yun, DOJ. Pero sir, dito wala silang... Wala kasi nasa domain ng DOJ yun. Okay. Under DOJ yung WPP. Yan. So recommend sila entirely up to them, no? Yeah, right. Yung operation, when Hernandez Ayun na nga mga kababayan, lipat na ho tayo dito sa mga retired military personnel. Nagsasalita na rin ho at nakikiisa ho sila sa mga pagkilos na nangyayari sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ngayong mga panahon na to. Tayo nagpapasalamat dito sa mga retired military na to. Kahit wala na ho sila sa serbisyo, talaga namang yung gusto pa rin ho nilang makita na umasenso itong Pilipinas sa pinaglalaban nila mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Saludo, palakpakan ho muna natin yung mga retired military officer na sumali. Ayan yung kasama nitong si Captain Dado. Ayan, kasama ni Captain Dado yan. Pakinggan natin mga kababayan. Maaaring ang tanong nyo, bakit tired na kami nandito pa? Alam namin na ilang taon na lang ang itatagal namin sa mundo. Pero hindi namin matiis na yung iiwanan namin dito, yung aming mga anak, apo, although wala pa akong apo, no? Puro baon sa utang, no? At saka talamak ang korupsyon na hindi natin pwedeng ipamana sa ating mga anak at apo. Kaya kami nandito nila General Pokis, ni Colonel Mitran at iba pang mga retiradong officers at sundalo. Yun ang unang-una. Pangalawa, sobra-sobra na ang korupsyon at pagnanakaw ng ating mga politiko. Sila pa mismo ang nangunguna. Biruin mo, kongreso na dapat tagagawa lang ng batas. Pati yung paggastos, pagwaldas,
Alam nyo ba na yung kanilang annual bill sa tubig, no? 1 bilyon kada taon mahigit. Grabe naman yan. Tapos yung utang natin sa ngayon as of now sa buong Pilipinas is 17 trillion. And projected ito na maging 19 to 20 trillion Si Astra ba yun? Si Astra? by Yun 2028. si Astra. Ganda ng get up ni Astra ngayon, oh. Yan si Ma'am Astra. Yun, oh. Ganda ni Ma'am Astra dyan, oh. Ngayon, ang utang ng mga anak ninyo, nating lahat, pati yung ipapanganak pa lang is 150,000 pesos kada isang tao. So dapat ito, imbis na magwaldas sila, dapat magtipid at tulungan ang ating mamayan. Marami akong gusto sabihin, kaya lang maraming gustong magsalita pa dito. Saludo, Meron lang saludo, akong sir. ginawang tula, dalawa. First day and second day. Yung isa may pagka-Ilocano yung dulo. Kaasyan na kami. Apo, maawa ka naman. Apo, parang ganon. Yung isa naman, kilos kabataan. Kilos Pilipino. So, ini-encourage ko yung mga makabayan dito, yung pinamahal nating, yung nagmamahal pa rin sa ating Pilipinas. Na sumali kayo, peaceful po ito. Peaceful, Hindi po peaceful tayo. kami yung magulo. Dahil galing po kami sa militar. Ayaw po namin ng gulo. Yun ang unang-unang ayaw namin dahil Yan rin naman ho ang ating panawagan dito sa PH update kung magdadaos man ng mga pagkilos sa iba't mong bahagi ng Metro Manila. Peaceful sa iba't mong bahagi ng Pilipinas. Peaceful pa rin ho. Walang kaguluhan ha. Walang gulo. Walang sunugan. Ano ba yan? namin, pag magulo, may mga namamatay, may nasusugatan, and ayaw namin yon. Kaya gaya ng sinabi ni Chairman Greco, importante ang pananampalataya sa Panginoon. Correct, correct. Kaya tayo magdadasal sa bawat activity natin at magdadasal din tayo sa pagtatapos ng ating activity. Ayun na nga mga kababayan na isa ho itong si Sir sa mga nananawagan na ika nga matapos na ang korupsyon sa ating bansa. Ngayon naman dito tayo sa ating mga larawan dito sa gilid, no. Matagal na tong mga to biglang hindi na hinahanap. Anak ng toko, ano lang pala, nagpapalaki lang pala ng bayad. Nagpapalaki lang ng bayad, anak ng toka. May nalalaman pa kayo. Kaya ako wala akong respeto dito sa politiko na to Itong news na to, website. Wala akong respeto dito Mga baboy yung mga nandyan Mayday daw. Crackdown looms on Martin Romualdez 2.6 billion Gulfstream Saldico Luxury Air Fleet. Asan na yung Mayday? Ba't bigla kayo na nahimik? Mayday, kulang pa ang bayad. Ganon. Kayo naman Alam na sa asan na yung yung Gulfstream, itong 2.6 billion Gulfstream Zaldico's Luxury Air Fleet. Naku, yari tayo diyan. Ito mga kababayan, pagka nakita nyo itong mga aeroplano na to, hindi ba yung pinangsakay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Balita ako kasi noon mga kababayan, yung aeroplanong pinangsakay dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kay ano daw ho yun, kay Martin Romualdez. Yun ang mga bali-balita hindi ko natin alam kung gaano katotoo Kaya noong naghahanap ng dapat merong masakyan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mabilis pa sa alas 4, meron ho kagad dumating na aeroplano. Marami nagsasabi, di umano kay Zaldico yun. Ito, ano pa bang meron tayo dito? Mayday. At ito pa, nakita natin to kay Madam Pam Madam Pam, kumusta na kaya ito si Madam Pam? Ano ba sabi nito sa Billionaire News Channel? Luxury jet and choppers owned by House Speaker Martin Romualdez and Congressman Zaldico are coming under microscope amidst the corruption probe sweeping the Marcos administration. Nako, ano yan? Ika nga ngayong mga panahon na to, teka, ba't hindi tayo lumipat ng number 2? Ito, yan pala. Yan. Kesyo, itong mga bilyonaryo na kayo yan, Anak ng to. Nailabas na balita ngayon. Sisigundahan pa ba namin? Kailangan pa ba sigundahan yan? Hindi na kailangan, okay. Sabi nung boss, boss, papalaw
papalo up ba kami doon sa doon sa jet issue nitong dalawang kolokoy na to? Okay na ho ba? Papalaw pa ho kami yung dalawang mga air fleet, yung 2.6 billion na jet stream, papaloopan ba namin? Maglalabas pa ba kami ng panibagong article dito sa mga balita na to? Sabi ni boss, dyan sa politiko at bilyonaryo, hindi, okay na. O, ayos na tayo dyan. Ika nga, successful. Diba? Nag-proceed na. Nag-reflect na. Diba? Ganun naman. Baka chinek na kasi. Siya ba? Wala ba tayong dito cellphone? Ano ba ito cellphone? Bago siya tinawagan, nag-reflect na ba? Okay na, nag-reflect na. Okay. Tumawag yung sa newsroom. O yung mga editor. O yung boss ng mga editor. Boss, follow up pa ba tayo dito sa issue ng luxury jet ng Romualdez at itong si Saldico? Sabi nung si hindi, okay na. Wag na kayong papalo up dyan. Patay na yung issue na yan. Successful na ika. Wala na eh. Hinahanap ng mga kababayan natin yung follow up. Kasi kung wala rin lang naman follow up, tigil kayo dyan. Ano ba meron tayo dito? Lumabas na eh. Pakita na natin. Kasi daw ho, ito talaga si Montulfo. Tumakbo ka ng senador. Para parang pumapapil ka, gusto maging senador. Tingnan natin kung mananalo ka. Ito, veteran journalist Ramon Tulfo has called for the inhibition of 4 senators from the opening Senate hearing into alleged anomalous flood control project, citing conflict of interest and bias. Hoy, Montulfo Ako, dati nung binugbog ka na Raymart Santiago, medyo lang ako doon eh. Tipong kawawa naman, matanda na, ginulpi nito si Raymart, di ba? Pero ngayon, nakikita ko talagang kabugbog-bugbog ka, bro. Di ba, binugbog yan ni Raymart Santiago. Tama lang na nabugbog ka nung mga panahon na yun. Kulang pa pala yung mga black eye mo. Dapat pati buong mukha mo. Nakamanto ka, klaseng ka? Mag-senador ka para manawagan ka ng ganyan. Kung di ka naman senador, huwag ka manawagan ng ganyan. Anak ng tao ka. Kala mo pagka nagsalita ito namang politiko, bilis pa sa alas 4, pinipick up. Di ba? Tignan yung kung gaano. Kaya dyan sa politiko, ano sabi ng boss? Nagsalita si Montulfo. Ano sabi, boss? Binabanatan tong si Villanueva, Estrada, itong si Mark Villar, itong si Marcoleta. Ano sabi, boss? Pinapa-inhibit atin ba yan? Atin yan, tirahan nyo na yung 4 na yan. Ang siga dito si Montulfo. Diba? Ito mga kababayan, rektaho tayo dito kay Auntie Claire. Maraming nakakamiss dito kay Auntie Claire. Ito ba yung umpisa ng pagdadakdak nitong si Auntie Claire? Auntie Claire, Lahat na maaaring managot at lahat na maaaring sangkot. Hindi. Gusto ko from the top. Auntie Claire, alam mo naman ako gusto ko from the top. Yung? Last Okay na. question mula kay Clizel Pardilla, PTV. Secretary Remulla, may DILG Pag-asa Expo Manila City Jail po kayo. Can you tell us about it briefly lang po? Teka. It's about Hindi, wala na si Remulla. Hindi na natin papanoorin yan. Punta na ho tayo kay Auntie Claire. Ito, totoo na ho to. Auntie Claire na to, Auntie Claire. Thank you very much, Secretary John Vic Remulla, Secretary Henry Aguda, and PNP Chief General Natatis Jr. Kanina sa tanong patungkol kay Chavit Singson, ang gusto po ng Pangulo ay managot. Ang lahat na maaaring managot at lahat na maaaring sangkot sa marahas na nangyari. Iilan lamang, pero naging marahas. Talagang tatrabahuin ho nila itong si Manong Chavit. Mga wala ngang utang na loob yung mga totoo naman yung sinabi ni Manong Chavit. Bottom line, nasaktan kayo doon sa sinabi ni Manong Chavit, di ba? Ang ilan sa naging rally itong linggo. So tayo na po ang makikiusap sa pamunuan po, especially kay Secretary John Vic Remulla, kay Acting PNP Chief General Natatis Jr., and of course sa DOJ, na busisiin mismo ang mga sinabi ni Mr. Chavit Singson. Dahil doon, inakit niya ang mga kabataan, especially high school students, college students. Ako akitin ko ho yung mga kabataan. So mag-isa ho kayo. Kinabukasan niyo ho ito. Yung sinabi ni Chavit Singson, tama ho yun. Wala hong mali doon. Hanggat hindi nagbibitiw yung mga kurakot,
Ako kung ako tatanungin, makikiisa ho tayo dyan. Hindi dahil tamad tayong mag-aral, ha? Di ba? Hindi dahil tamad tayong mag-aral. Dahil talagang napakatindi ng nangyayaring kakurakutan sa ating bansa. Students at Yun. karamihan dito malamang ay mga minor de edad upang malaman nila at iniyahan ito na huwag pumasok sa eskwelahan. Hmm. At habang hindi bumababa ang mga taong gusto nilang pababain. Hmm. At si Mr. Chavit Singson pa ang nagsabi na hayaan ng mga magulang ang mga batang ito na tumayo para sa isang revolusyon para sa korupsyon. Yung tama. Walang mali doon. Walang mali doon. Antay, walang mali doon. Walang mali doon sa sinasabi niya. Meron bang pilitan na nangyari? Ito ay para sa kanilang kinabukasan. Kung magkakaroon man ng malawakang pagkilos at hindi papasukin ng mga estudyante, kung ako man ay merong nag-aaral na anak, di ko papasukin. Hanggat hindi nagbitiw yung mga kurakot sa ano pag-aaralan nila? Aber, sige, matututo sila. Matututo sila sa eskwelahan. Bumasa at sumulat. Magtatrabaho sila sa mga susunod na panahon. Para saan? Para merong nakawin yung mga kurakot? Antikler naman. Huwag na tayong maglokohan dito. Nag-aaral yung mga bata, parang anong nangyayari? O sige, mag-aaral kayo na maayos ha. Hanap kayo ng magandang trabaho para meron kaming tax na manakaw sa inyo. Pambihira, oo. Dapat maimbestigahan ito upang malaman kung siya ay maaari makasuhan ng inciting to sedition. Yan. Imbestiga lang. Maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang Good luck. tanong mula kay Katrina Domingo. Good luck na lang kay Manong Chavit ha. Good luck na lang kay Manong Chavit. At sa tingin ko tatrabahuin. Feeling ko itong si Chavit kaya nag-all out na siya. Alam niya na tatrabahuin siya. Bakit? Kasi sa 2028 sinabi na niya na susuportahan niya si Sara. Nakuha niyo na ho ba mga kababayan? Doon sa pronouncement na yon itong si Manong Chavit, siyempre kakabahan niya si Bangag. Yan si Marcos Jr. Gusto ho niyang hawakan pa rin niya ang norte. At hindi ho niya mahahawakan yung norte kung nandiyan si Manong Chavit. Di ba sa kanya nakiusap yung mga Marcos na yan para pakiusapan yung mga mayor na dumalo sa mga pagtitipon para talagang masalansan nila yung napipintong pagtakbo. Noong 2022 to, napipintong pagtakbo ni Marcos Jr. ng pagkapresidente. Hawak ho ni Chavit yung mga mayor dyan sa Ilocos Norte. Ngayon mga kababayan, kung openly sinasabi nitong si Manong Chavit na susuportahan niya itong si VP Sara, napakalaking problema ho nun sa administrasyon. Malamang sa malamang, ito hindi ho sigurado ito. Kumbaga teorya lang ho ito. Ika nga may, alam nyo naman, conspiracy theory kung tawagin, di ba? Malamang sa malamang, merong nakapagsabi kay Manong Chavit na talagang tatrabahuin siya ng Malacanang. Kaya nag-all out na ho siya na bumanat dito kay Marcos Jr. Sa mga nakalipas na araw. Sa inyo ho yung mga kababayan. ABS-CBN. Ma'am, may we know the President's Si ate, reaction to the Si ate, ang violence cute yan. Cute yung, yung nagtatanong that ngayon. happened in Recto and in Mendiola, which are areas very close to Malacanang. Ano po yung kanyang marching order bukod doon sa nasabi ni Secretary Remulla earlier to get to the bottom of the mess? Muli, nasabi na rin po ni Secretary John Vic Remulla, pati na po ni PNP Chief, acting PNP Chief, General Nartates Jr. kung ano po ang dapat na gawin. Maaring hindi ito mangyayari isang beses, pero mas gugustuhin natin na hindi na muling mangyari. Nako, Pero handa po ang kapulisan at ang administrasyon sa mga ganitong pangyayari. So, nako po. wag na po sila ulit. Mag-ready lang kayo. Ready lang ready. Handaan siyang bayan ng Pilipino. Hindi tayo naniniwala. Mauulit yan bukas. Mauulit siya sa susunod na bukas. So kung kailanman, ang sigurado ko dito mga kababayan, mauulit ho yung mga kaganapan na yan. Bakit? Habang merong dumarating na bagyo, habang merong bahang nangyayari sa ating bansa, mangyayari ho yan mga kababayan. Magkakaroon ng rally dahil ang ating mga kababayan malulubog sa baha. Bakit malulubog? Dahil mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, ni isang flood control, walang matinong na i-deliver itong administrasyon ni Marcos Jr. Lulubog ang ating mga kababayan. Pagka lumubog, mag-iinit ho ang ulo ng mga yan.
Di ba? Eh, yung iba nga, habang nakalubog yung mga baha, nakalubog sila sa baha, nagrarally na kagad eh, di ba? Magtangka. Ma'am, just a follow-up question. Maliwanag po yung naging panawagan Grabe, laki dun sa ng mga nunal ni legitimate ate, oh. rallies. They want accountability. They want politicians, all corrupt actors to be jailed. What policies are being drafted or put in place to make sure that the president heeds the call of the public to have concrete measures against corrupt actors? Yan. Binuo po ang ICI para siyang gumawa ng mas malalimang investigasyon. Hindi po makikialam ang Pangulo sa maaaring mangyari o maaaring gawin at maaaring maimbestigahan ng ICI members. Kung meron pong kasama mga Technical ulit, technical. Yung, dapat Tina. po sampahan ng kaso. Sino man ang maaaring sangkot dito, lahat ng sangkot dapat masampahan ng kaso. At dapat naman. dapat lang naman. Oh. Sunod, Chanel Salazar, DZXL. Good afternoon po, Yusek. May ilang magulang po na nasa harap ng Manila Police District na nagsasabi na yung mga nahuli daw po na anak nila ay hindi po kasama sa gulo at nadamay lang po kaya po naaresto. Ano po ang reaksyon ng Malacanang dito at plano po bang papanagutin ng pamahalaan itong mga magulang if ever mapatunayan po na sangkot yung kanilang mga anak na minors doon sa nangyaring gulo? Unang-una po, iniimbestigahan pa po ito. Pangalawa, sila yung manggulang, dapat alam nila kung nasaan yung kanilang anak. Dapat alam nila kung anong ginagawa ng mga anak nila during the time na nagkakaroon ng rally. At itong mga marahas na pangyayari sa Ayala at saka si Mendiola. Ayala Bridge at Mendiola. At kung mapapatunayan na may pananagutan ang mga minor de edad na ito, definitely dapat kasama po ang DSWD at mga social worker para malaman po ang maaaring nangyari at ang maaaring kinakasangkutan ng mga kabataang ito. Hindi po naman sila agad-agad malilinis kung sila man ay minor de edad dahil meron pong kailangang intervention program na maisagawa. At kung sila ay 16 years old hanggang 17 years old, at maaari po silang makasuhan at kung mapapatunayan na they acted with discernment at makikita po na alam nila ang kanilang ginagawa, maaari po silang masintensyahan pero magkakaroon ng suspended na enforce ng anumang penalty na ipapataw ng korte. At maaari lamang itong isagawa kapag umabot na po sila sa edad na 21 years old. Sunod po, Maricel Halili, TV5. Magandang tanghali po, Yusek. Although it was mentioned already earlier that the President stayed in Malacanang yesterday, may we know who was with the President while he was monitoring? Ano pa po yung naging activities niya kahapon? Whole day po ba siya sa Malacanang lang? Sinabi na nga po kanina ni Secretary John Vic na siya ay nasa secured place sa loob ng compound at kung sino man po ang mga kasama niya ay hindi na natin muna ito masasabi. At opo, maghapon po siya nag-monitor. And may we know kung ano? Ano yun? Deja vu ho yun mga kababayan. Tipong, parang nangyari na to sa atin di ba? Ganun eh. Di ba, sinugod din sila. Tapos tumakas lang ho sila. Tapos pinatapon sila sa Hawaii. Po yung activities ni... This time, kung sakaling papatapon sila sa Hawaii, wala nang balikan. Anak ng toko, Sandro, huwag ka na uuwi dito. Langya ka. PM today, business as usual na ba siya? Opo, nagmamonitor na po siya dito sa Bagyong Nando at babanggitin ko na po ang kanyang statement. Nakatanggap tayo ng mga ulat mula sa iba't ibang probinsya ukol sa Bagyong Nando. Malalakas ang hangin na nararanasan ngunit sa ngayon ay hindi pa malakas ang ulan. May mga isinasagawang preemptive evacuation at tinutugunan agad natin ang pangangailangan ng mga nasa evacuation centers. Mahigpit nating minomonitor ang sitwasyon at nakaalerto ang lahat ng ahensya ng pamahalaan upang makapagbigay ng tulong saan man at kailanman kinakailanganin or kakailanganin. Yan po ang mensahe ng ating Pangulo. Sorry, ma'am, last na lang. Does the President plan to visit NDRRMC or meron ba siyang mga private meetings today? Ngayon, ang sa ating pagkakaalam ay dadalaw po siya sa NDRRMC at abangan na lamang po natin. Salamat po. Sunod, Chloe Hafana.
Good afternoon po, Yusek. With public unrest rising, what is the plan to protect domestic and foreign investment from reputational risk? And what assurances can the palace give to investors that corruption risks are being addressed effectively, especially after the president's pronouncement po during his SONA that foreign investors should go to the Philippines? Well, anyway, we all know that investors want to invest in countries whose leaders fight corruption, whose leaders are willing to put in jail people who are corrupt. And that is what the president is doing right now. Siya lamang po ang presidente na nagpapaimbestiga ng malawakang anomalya, especially itong flood control projects. Kasi nga, madam, sa admin, kayo naman sa administrasyon niya nangyari yan, di sa administrasyon ni Tatay Digong. Yun hong malinaw dito, kaya kung paimbestigahan niya yan, trabaho niya yan. Sa kanyang pagiging presidente, nangyari lahat ng kabalintunaan na yan, madam. Kayo naman, oo. Kahit sa panahon ng kanyang administrasyon. Wala sino man sa ngayon na nalalaman tayo na pinaimbestigahan niya ang sariling administrasyon. Lahat halos ay nagmamalinis. Pero ang Pangulo ay matapang na lumabas upang ipaalam sa tao. Hindi siya nagmamalinis. Naghuhugas kamay siya. Kasi dalawang bagay lang naman yan eh. Siya unang bibira o pag kami bumirang iba, siya ang matatamaan dito. Might as well ako na unang bumira. Baka pag kami bibira pa dyan, ako sa akin pabagsak niya, di ba? Tao ang maaaring pang-aabuso sa kaban ng bayan. So sa tingin natin, with that, we believe na lahat ng investors masahangaan ng Pangulo dahil lumalaban sa korupsyon. Yun. Thank you, ma'am. At dahil dyan, palakpakan ho natin ang pambobola nitong si Auntie Claire. Yan, palakpakan. Lalo naman din natin palakpakan yan, di ba? Pagkabulahan ng usapan, Auntie Claire yan, ika nga. So always, maraming salamat ho sa pag-support sa Pizza Plate. Mag-ingat ho kayong lahat. Alin natin Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.